Totoo nga ba na ang TNT Tropang 5G ay balak ng gamitin itong si Ronde Hollis Jefferson ngayong Governor's Cup? Alam natin meron tong injury pero ayon dun sa mga reports, mabilis daw yung nagiging recovery ni RHJ at inaasahan nila na baka makabalik na to dito sa Governor's Cup. At ang worry daw kasi ng TNT ay magaling tong import ng San Miguel na si George King. Kaya ang gagamitin daw nila ay itong si Ronde Hollis Jefferson para pang-atake sa nasabing player. At yan naman yung nakikita talaga natin na po pwedeng gawin dahil itong si Ronde alam natin matinding defender yan at bagay na bagay yan dito sa TNT. At maganda yung magiging matchup nila kapag nagkarap sila nitong si George King. Kaya nga sa tingin ko itong San Miguel Beermen, kung makakaroon sila ng oportunidad, maganda rin makamatchup nitong si George King, si RHJ. Ngayon, kung ikaw itong TNT, syempre siguro hindi mo bibiglayin muna yung pagbalik nitong si RHJ. So baka for the first few games, gamitin nila to si Darius Day. Pero pagdating na nung mga crucial na laban, papasok na dito itong si Ronde Hollis Jefferson. Kung sakasakali naman ikong San Miguel, dapat prepared ka na din dyan sa posibilidad na yan. Na itong si Ronde Hollis Jefferson babalik para dito sa TNT. Kaya nga magiging yan yung matinding matchup na inaasahan ng karamihan. Lalo na rin kung itong si Justin Brown ay makababalik din mula sa kanyang injury. So magiging 3-way yung labanan dito para sa playoffs kung sakasakali. Although syempre hindi natin madi-discount yung husay din ng ibang mga koponan. Pero mukhang ganyan talaga ang nakikita natin na po pwedeng maganap dito. Just in case nga na itong si Ronde Hollis Jefferson ay bumalik na dito at maglaro para sa TNT. Dahil ang balita, yan daw ang gusto nilang iharap dito kay George King ng San Miguel Beermen na ang daming na-impress doon sa first game nito dahil hindi lang pala scoring. Kung hindi, maski na pati sa assist ay nakakagawa at nakakatulong pa rin ang nasabing player. Ngayon, ang isa pa nating marereport, ito raw Terra Firma Jeep ay nakakakuha ng maraming mga prospective na mga buyers. Marami daw kasing mga kumpanya ang gustong bumili dito sa Terra Firma. At isa daw dun sa mga kumpanya na po pwedeng bumili dito ay itong SM. Baka daw yung SM o kaya naman itong Wilcon Depot or Chooks to Go ang mga kinukonsidera na baka sasali dito at kukunin ang Terra Firma. Alam natin na Terra Firma ngayon medyo maganda yung nilalaro nila, although yung last 2 games nila medyo malungkot yung ending para sa kanila, no? Meron silang oportunidad manalo pero na-miss nila pareho yung last second shot. Kaya nga ngayon mukhang ito na naman ang gagawin daw ng PBA. Titignan nila yung mga buyer para dito sa Terra Firma Jeep. Kung sakaling makakuha sila, maganda yan para dito sa kanilang roster, lalo na tinaabangan naman natin yung magiging magandang resulta nito para sa kanila. Kaya nga itong Terra Firma, kung sakaling mawala yan sa PBA, meron ka agad-agad na papalit. Ang magiging interesting dito kung ibebenta tong Terra Firma ay kung mananatili pa rin sa kanila yung rights nitong si Christian Stan Hardinger, itong sila Maverick Hanmisi at itong sila J.O. Chu. Or baka naman kumuha sila o baka ibigay na yan sa ibang mga teams. So maraming mga pwede pang mangyari para dito sa Terra Firma. Pero so far mukhang ang plano daw talaga ng PBA ay hahayaan nila itong mga kumpanya na i-present yung kanilang mga offer para dito sa teams. At kung magustuhan yung offer, syempre di tatanggapin na yan itong PBA. At parang iyan daw ngayon yung sitwasyon dito sa Terra Firma Jeep. Kaya nga mukhang kung sakasakali itong Terra Firma talaga ay mawawala sa PBA. Maraming fans ang magpapasalamat dyan at sasabihin nga nila dapat isama na rin itong Blackwater Bossing dito sa mga alisin na mga team.